Paalala po sa mga mamimili, lagi pong tiyakin ang kalidad ng produktong bibilhin, lalo na po yung mga tingi-tingi. Sa isang inspeksyon sa isang palengke sa lungsod ng Quezon, ang ilang nirepack na produkto walang maayos na label kaya hindi malinaw kung ligtas itong kainin. Nakatutok si Ivan Mayrina. Toyo, suka, patis at ketchup. Ilan lamang ang mga ito sa paborito nating partner sa ating mga ulam. Pero paalala lang po, pag-ingat sa pagbili ng mga ito, lalo na kung walang label ang binibili ninyo. Based sa consumer kasi required talaga yung label para ma-ensure yung safety ng bumibili. Isa sa mga requirement, dapat meron siyang trade name or brand name na tinatawag, na naka-indicate dun sa label. Tapos meron siyang manufacturer kung saan ang galing talaga, kung sino yung pinagkukunan ng product. May address din, tapos meron siyang expiration date and lot number. Para makatiyak na nasusunod ang batas, sumamang on-call sa surprise inspection ay sinagawa ng Quezon City Health Department. Unang pinasok ng mga otoridad ang eskinitang ito sa loob ng Balintawak Market, kung saan magkakatabi ang mga nagtitinda ng mga tingi-tingi o nirepack na ketchup, toyo at suka na walang kahit anumang label. Sir, tanong lang po namin kung anong brand nitong ketchup na tinitinda. MM po. Pwede makita yung pinaka-packaging niya. Ito po kasi madam, parang nasan po kasi yung assurance ng customer kung ganito po. Hindi po natin ma-assure na safe ito. Hinanap ng inspektor ang pinaglagyan ng ketchup at ang resibo ng pinagbilhan nito at sa kanyang pagbalik, isang plastic na bote ang bitbit ng tindera. So talaga pong wala siyang label ever since? Pero may label siya. Wala kasi kanina. So nag-iisa lang siya? Wala nang iba? Sunod naming pinuntahan ang katabing tindahan at tulad ng sa unang tindera, wala ring label ang pinaglagyan ng mga nirepack niyang ketchup. Galing daw ang mga ito sa Marikina. So ang toyo po ninyo, wala ring expiration date, walang manufacturing date, tapos walang address kung saan siya na manufacture. So ito lang yung katibayan nila na galing siya sa isang enterprise. Naglakad-lakad pa kami papasok sa palengke. Dito sa isang pwesto, mga tingi-tingi na mga mantika ang napansin ng mga Food and Drug Regulatory Officers. Hinanap namin ang may-ari pero isang dalaga ang humarap sa amin. Ayon sa dalaga, dinedeliver daw ang mga mantikang ito. At nang ipakita sa amin ang mga pinaglalagyan ng mga tingi-tingi mantika, itsura pa lang nito, alanganin na. Wala po siyang expiration. Wala naka-indicate. Pero supposedly dapat Meron. Pagpasok namin sa loob ng palengke, pati ang mantikilya o margarine, nire-repack din ng mga tindera. Dito raw sa malaking balde nang gagaling ang tingi-tingi margarine at gawa raw ito sa Magalang, Pampanga. May pangalan, may label naman siya, may production, manufacturing date naman siya. Usually kasi kapag ganito, maximum of 2 years yung kanyang expiration. So okay naman siya. Ayon sa mga Food and Drug Regulatory Officers at Sanitation Officer ng Quezon City, maaari namang mag-repack ang mga tindera basta siguraduhin lang nila ang paglalagay ng tamang label na may kumpletong impormasyon tungkol sa produktong kanilang ibinebenta. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sa ulat ng pamahalaan, mahigit 3% raw ang iniunlad ng ating ekonomiya noong nakaraang taon. Dama naman kaya yan ang mga ordinaryong Pilipino. Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Ito ang ekonomiya para kay Aling Carmen. Ang kakayanan ng kanilang hapagkainan na makapaghain ng pagkain. 90 pesos ang budget niya sa pananghaliang ito para sa 5 miyembro ng pamilya. 280 pesos ang pinagsamang kita nilang mag-asawa sa maghapon. Sapat lang sa pagkain at may konti para sa tubig at kuryente. Bawal lang magkasakit. Minsan, inuutang na lang mo, sa susunod na lang ang bayad. Pwede naman din na pakiusapan. Kapag tinanong mo si Aling Carmen kung gumanda ba ang ekonomiya ng bansa, babase pa rin siya sa kakayanan ng kanilang hapagkainan. Parang hindi rin naman ho. Parang lalong humihirap ang buhay. Sa tingin ko lang ho, ang galunggong natin dati magkano lang, di ba? Ngayon, halos 120 na ang kadalasan ng tsaka yung baboy. Naging 160, 180. Ito ang Philippine Year-End Economic Review ng Aquino Administration.
Tampok sa forum ang mga negosyante at economic team ni Pangulong Noynoy Aquino. Aquinomics ang tawag nila sa magandang tinakbo raw ng ekonomiya noong 2011. The biggest dividend, of course, for economics is creating an environment for sustainable economic growth that will allow us to continue to improve our people's lives. Dito, pangmalawakang ekonomiya ang pinag-uusapan. Lagpas sa hapagkainan ni Aling Carmen. 3.7% ang inunlad raw ng tinatawag na gross domestic product o yung kabuang halaga ng produkto at serbisyo sa bansa noong 2011. Mas mababa ito sa inunlad natin noong 2010 na 7%. Pero okay na raw ito dahil mababa naman ang inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Last year's full-year headline inflation was within the target range of 3 to 5%. Monetary policy has certainly been successful in providing just the right amount of domestic liquidity to fund the productive sectors of the economy. Sa economic forum na ito, dayuhang ekonomista ang nagsabi kung saan nagkukulang ang Aquinomics. Here in the Philippines, unemployment and underemployment are significant issues. It is true that the Philippines can boast some successes of recent years. However, unemployment in the country remains high and poverty remains a serious problem. Pero noong 2011, meron daw 1,200,000 dagdag na trabaho para sa mga Pilipino mula sa mga bagong foreign investment. Bagay na ayon sa Ibon Foundation na nagsiyasat daw sa datos ng National Statistics Office, mga bagong trabaho raw nakapos para umunlad ang ordinaryong Pilipino. Siguro magandang banggitin, 7 sa 10 trabahong yun ay part-time na trabaho lamang. So kung yung full-time na trabaho na ay kadalasan na hindi naman sumasapat yung kita doon para mabuhay ng desente, ano pa kayong part-time na trabaho? Tila iba-iba ang definisyon ng tao sa ekonomiya. Depende sa nararamdaman niya at nakikita. Para kay Aling Carmen, maliit lang naman daw ang bulsa niya para hindi niya pa masukat kung umabante ba o atrasado ang kanyang ekonomiya. Mark Salazar, nakatutok, 24 Oras.